Hello mga ka-viewers, welcome po sa ating YouTube channel ulit. Gusto ko lang i-share tong ginagawa kong amplifier na dumating kanina. Naisip kong i-share sa inyo kasi medyo mahirap ang kanyang trouble. Ito yung model na papakita ko sa inyo mga viewers. Ito yung kanyang model, isang DB Audio OMAC 1518. Ayan siya. Ngayon ito yung kanyang loob. Katulad din siya ng amplifier na Sakura na 733. Yan. Ayan siya. Ayan yung kanyang mga transistor. A1943 at saka C5200, 5200. Ayan siya. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung problema niya. Tetesteran natin. Yung tester natin mga ka-viewers, set natin siya sa 10 volts para mas kitang-kita natin yung kanyang galaw sa 10 volts DC. Yan. Ngayon, yung positive ng tester, ilalagay natin siya sa resistor na output. Yan, doon siya nakalagay. Ngayon, try nating i-on. Makikita nyo kung anong problema niya. Ayan, gumagalaw mga ka-viewers yung kanyang signal. Nagkakaroon siya ng fluctuate. Yung kanyang output, nagkakaroon ng DC. Dapat, yung output niya, hindi gumagalaw. O kaya man, walang DC. Ibig sabihin, pag pumapalo siya sa DC, nagkakaroon ng DC output yung ating amplifier. Kaya hindi mag-o-on yung kanyang relay. Yan, hindi siya aandar. Yan, ganyan yung kanyang problema. Left and right yan. Ngayon, hahanapin natin yung kanyang problema. Try nating tingnan sa kabila nung board niya, sa kabilang side. Ayan, galaw siya ng galaw. Okay, ito na mga ka-viewers. Testingin natin. Lagay natin yung tester natin sa negative ng speaker. Tapos yung tester natin naka-range siya sa 10 volts DC para mas kitang-kita natin yung galaw, yung error ng ating amplifier na ginagawa. Ngayon, yung positive test prod natin, ilagay natin dun sa line na papunta sa speaker. Doon sa output mismo. Tapos i-on natin. Yan. Yan. Kung makikita nyo siya mga ka-viewers, napakalikot nung kanyang output. Yan yung kanyang problema. Ayan o. Hindi mag-o-on yung kanyang relay hanggat hindi yan tumitigil. Patayin na natin. Yan. Ngayon, ang trouble nito mga ka-viewers, kalimitan, nasa preamp, pre-drive, ganon. Dito sa parte na to mga ka-viewers, doon sa may input, yung mga transistor dito sa may input nya, yung apat na ito. Yan, itong apat na ito. Papakita ko sa inyo sa drawing kung anong itsura niya. Okay, ito na mga ka-viewers, yung ating dinrawing para maipakita sa inyo kung paano nagtatrabaho tong ating amplifier. Itong dalawa na to, ito yung output na C5200 at saka A1941 output papuntang speaker na to mga ka-viewers. Ito yung pinakang output niya. Tapos itong sumunod na transistor sa kanya na mas maliit, yung C2073 at saka A940, ito naman yung pinakang drive. Ito ang magdadrive dito sa output natin para lumakas. Pero dito pa lang sa drive mga ka-viewers, may tunog na yan. Malakas na rin yan. Nasa mga 50 watts na rin yan. Tapos, bago gumana yung drive, siyempre may pre-drive muna. Ito ang magpapagana sa drive. Ngayon dito mga ka-viewers, yung mga nauna pang mga transistor niya, yung tinatawag na bias, kailangan walang lumabas na DC, kailangan signal lang yung dumaan sa kanya para maging sound. Tapos dito naman sa apat na transistor na to,
dito pumapasok yung signal sa input na ito. Itong apat na to, ito yung preamp niya. Ayan, yung C2240 at saka A970. Dalawang A, dalawang C. Ayan. Malimit mga ka-viewers, kapag ka ganun ang problema ng amplifier, kapag ka pumuputok-putok o nagkakaroon ng fluctuate yung kanyang output, dito sa preamp niya ang problema. Ayan, dito. Kaya yung problema nitong ginagawa nating amplifier, dito natin siya titingnan. Kalimitan dito sa transistor na to. Ayan, itong dalawa na to. O kaya dito, ayan. Ito yung mga titingnan nating parte ng amplifier na yan. Kahit sa mga 502 o sa ibang amplifier, dito ang malimit na nagiging problema niya, dun sa may preamp, bago siya dumating sa output. Ayan. Yung pagpasok mo ng input ng signal, yung mga transistor dun na magkakatabi, ayan, iyon yun. Ayan. Ngayon titingnan natin ulit yung amplifier. Ito mga ka-viewers, kung mapapansin nyo, mayroon ditong 4 na transistor. Ito yung input ng audio natin, ito. Pumasok siya dyan, tapos pumunta siya dito sa mga transistor na to. Ayan. Kaya dito yung input niya, ito yung preamp. Ito ang titingnan natin, itong parte na to. Ayan. Kakalasin natin. Itong transistor na to ang tatanggalin natin, itong dalawa na to. Try nating testerin kung anong problema ng transistor. Ito yung kanyang transistor C2383. C2383. Ito kasi yung kanyang base, itong gilid na to, collector yung gitna, tapos emitter yung gilid. Ngayon, ilagay natin yung base. Kailangan yung tester natin naka-range sa 10K o kaya sa 100K para makita natin yung leak ng transistor natin. Yan. Tapos, ilagay natin siya sa base. Base to collector. Pumalo siya, okay. Base to emitter. Ayan, mayroon. Kailangan mga ka-viewers, yung gitna natin, yung collector, hindi siya pumalo sa emitter. Ayan o, laki. Ayan, may leak yung transistor natin. Ayan, di ba? Sa reverse, may konting-konti lang din yan. Ayan. Pero yung collector to emitter, ang laki ng kanyang leak. Kaya nagkakaroon siya ng error dun sa kanyang output. Ayan. Ayan. Ngayon, tingnan pa natin yung isa. Ganon din yung transistor, parehas lang sila. Tapos, ganon ulit, yung base nasa gilid, base to collector, mayroon. Base to emitter, mayroon din. Tapos, yung collector to emitter, ayan, malaki rin ang palo niya. Ayan o. Kaya dalawa silang may sira doon sa part na yun. Doon sa preamp. Ayan, yun yung kanyang problema, kaya nag-e-error. Hanap tayo ng pyesa. Ito, may nakita ako. C2240. Mas maliit siya pero drive din, preamp din siya galing sa amplifier na Sakura. Preamp din siya. Parehas lang siya ng pinanggalingan doon din sa preamp. I-try natin testerin kung okay. Base to collector, meron. Base to emitter, meron din. Collector to emitter, ayun, wala siya mga ka-viewers. So, collector to emitter, collector to base, wala. Emitter to collector, wala din. Emitter to base, wala din. Yan mga ka-viewers, ito okay siya. Hanap pa tayo ng isa. Ngayon, ito may nakita pa akong isa na katulad nung isa kanina, C2240. Ngayon ikabit na natin yung dalawang transistor na
para sa preamp C2240. Ito siya. Mas maliit nga lang siya ng konti, pero galing din siya sa 733 na Sakura. Kaya parehas din yung volts ng transistor na to. Ngayon, itry na natin kung okay na yung kanyang output. Ito na uli yung ating tester. Naka-range siya sa 10 volts DC. Tapos yung negative natin, ilagay natin sa negative ng speaker out. Tapos, try natin yung tester natin, positive, dito sa output speaker natin. Tapos, on natin. Ayan. Diba mga viewers, nakahinto lang yung kanyang sa output, hindi siya gumagalaw. Hindi kagaya kanina, galaw siya ng galaw. Ayan, ganyan dapat siya. Ngayon, magkakaroon lang ng galaw yan kapag may signal. Ayan. Ngayon, hanggat wala siyang signal, hindi yan gagalaw. Kailangan, naka-steady lang yan. Ngayon, okay na yung ating output, hindi na gumagalaw yung ating tester, mag-o-on na rin yung ating relay. Ayan. Sa negative, wala. Ito yung positive. Ayan. Yan, itry na natin lagyan ng speaker. Tapos signal. Yan. Ito na mga viewers, nilagyan na natin ng signal. Tapos mayroon na ring speaker. Paparinig ko sa inyo kung okay na yung kanyang sound. Tapos on natin yung ampli. Ayun. Physicians Association. Ayun na siya mga ka-viewers. Doktor sa PGH, intindihan daw nilang minamadali ng PGH administration na mabakunahan ang diba, mga tauhan viewers? Ito. Pero Okay kahit na? Coronavac pa lang, Tapos sa kabilang side, PGH sa ethical at evidence-based rollout ng COVID vaccines. yan, malinis na siya, di ba mga ka-viewers? Ganun lang, malimit yan mga ka-viewers sa mga amplifier, doon ang nagiging problema niya. Okay, sana mga ka-viewers may natutunan kayo sa pinakita natin yan. Okay, salamat!